baril, medical assistance yun, diretso. Hanggat maaaring alisin namin yung GLGL. pero sa mga Diretso na magiging sa sistema. DOH at diretso sa PhilHealth yung funding. Sabi ng Supreme Court decision, dapat ang budget execution sa DOH lamang. Kaya aming ang sinasabi, kinokorek namin, dapat hindi na siya GL. Dapat ituro na lamang ang pasyente papunta sa DOH hospital. Pag pumunta ho kayo dun sa malalaking level 3 hospitals ng mga local government unit, ay hindi nyo na kailangan magpakita ng proof na indigent. Hindi nyo rin kailangan makaawa sa kahit sinong politiko o kahit sa DOH. Basta nandun ho kayo sa LGU level 3 hospital, ward accommodation, bayad na ang bill mo. So, tatanungin natin, ilan lang ba ang level 3 hospitals natin? Well, ayon kasi dito sa may mga classifications na hospital o general hospital, 1,341 sa buong Pilipinas out of 43,858 recognized health centers, and ito galing to mismo sa DOH. So isipin natin 1,341 lang yung mga level 3 kuno na ospital. Tapos yung iba doon sa malamang nasa city center, nasa Maynila. Paano yung mga nasa probinsya? Para lang hindi na nila kailangan pumunta sa mga politiko. Tapos yung binibida nilang zero balance billing sa mga DOH hospitals, 87 lang. Out of 43,858, 87 lang yung talagang sure ka na magiging zero yung bill mo. Hindi mo na kailangan pang maglakad ng mga papeles, pumunta sa mga social worker, pumunta sa mga politiko. Now, don't get me wrong. It's a start. Pero hindi ba it's a start too little, too late? Pero lipat naman tayo sa unprogrammed appropriations o yung budget na walang pagkukunan ng pondo as of yet. Basically, kapag sumobra raw yung kita ng gobyerno o may mga investment na dumating, tsaka lang siya pwedeng gamitin. Nilabanan niya ng minorya sa House of Representatives dahil nga ayaw nilang magkaroon ng line item sa budget na kung tutuusin, wala naman talagang pagkukunang pera. We ask that the honorable sponsor consider the following amendment: that all pertinent line items under unprogrammed appropriations with a total amount of 243,222,549,000 pesos be revised to zero. I now move to divide the House. For the information of the body, an aye vote sustains the motion to reject the amendment and a nay vote defeats it. The majority solicits an aye vote. There is a motion to reject the proposed amendment which was